yun na. Hindi ko po alam bakit. Kaya nagalati ko na benta na. Diba? Pero malay nyo naman, di ba? Baribay. Amen? Amen! Amen? Amen! Yan. Hindi, bigyan tayong boses doon. Amen! Ayaw. Ayaw. Pero nung Sunday, may nagtatugtog ah. Lukorga. Actually po, marami pong mga, alam niyo marami po tayo mga kapatid na gifted po talaga. Kaya lang talaga, sabi nga di ba, marami ang tinawag, pero kunti ang pinili. Amen? Amen. Lord, pasalamat tayo sapagkat bakit? Isipin niyo po mga kapatid, hindi sapagkat marunong ka. Ang issue dyan, kaya mo gawin. At pinagtiwalaan ang gawin. Amen? Kaya kita niyo po mga kapatid, dito sa organ natin, di ba? Hanggang ngayon, ba't nandiyan yan? Kasi, hindi tayo basta-basta dyan naglalagay. Tama? Hindi tayo basta-basta dyan naglalagay. Kaya nga inaantay natin eh. Amen? Ganun na kasimple po yan. Sapagkat bakit? Mas maganda tinig ng Diyos ang mapakinggan nila. Hindi, ano tawag na yung salita lang ng pasto. Ang tawag doon yung salita ng pasto. Amen. Marinig. Yan! Ang tawag doon, parinig. Tama. Okay, listen, ulitin ko po. Ikukansa ko lang ng tama yung salita. Ang gusto natin sa bawat gagamitin ng Panginoon, instrumento man yan, tao at buhay na tatayo sa likuran ng pulpitong ito, hindi sapagkat mayroong taong nagparinig sa kanila, mayroong pastor na nagparinig sa kanila. Amen? Amen. Dapat tinig ka ni Diyos. Yes. Marinig nila yun. Amen. Yan, di ba? Ulitin ko ha, tinig ng Diyos. Kaya nga, salita na niya sa ginagamit ko eh, baka marinig. Di ba? So, ibig ko sabihin dito mga kapatid, may mga taong talaga naman nagsasakripisyo sa Panginoon. May mga taong talaga naman naglapig na sa Panginoon. Amen. Yun po yung rinig natin sa kanila, na-revive niyo yung spirit niyo, gawin niyo ulit. Diba, sabi nga ng Bible, sabi ni Jesus, balikan mo kung saan ka tumigil. Okay, balikan mo yun. Sapagkat kapag binalikan mo yun, doon muli magsisimula yung hinahanap mong katuwaan, doon mo muli matatagpuan. Amen. Amen? Doon mo muli matatagpuan. So may mga believers, mainit, praise the Lord. May mga believers, malamig, medyo magpahingi tayo sa Panginoon. Pangatlo, ng mga tao, siyempre may presence of the believers, praise the Lord. Ginagamit kayo ng Panginoon. May mga presence ng medyo mukhang backslider na, okay, inaantay namin kayo. Balik po, pag may time, okay, at gamitin ulit tayo ng Panginoon. Yan ang dahilan. Okay, yan ang dahilan. Alam niyo kung bakit hindi ako marunong magpiano? Amen. Sa tingin mo, Diyos, bakit hindi ako marunong mag-organ? Hindi ka pinili. Alam mo kung bakit? Hindi ko yung gifts. Okay? Hindi ko gifts yun. Pero isa lang ang titiyakin ko. Pag may kinalaman sa Bible, most especially theology, okay, gugulatin kita sapagkat may mga bagay na hindi mo alam ngayon mo lang malalaman. Bakit? Gifts ko yun. Amen? Bakit kayo lang sa inyo, marunong kayong mag-organ? Ba't ganun kayo kailit pagdating sa pagtugtog? Bakit? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo lang po. Bakit? Stella. Gift yan. Alam niyo kung bakit inaantay kayo ng Panginoon, gamitin yung talent na yan. Amen? Gamitin kayo ng Panginoon. At ang pangatlo, in Jude chapter 1 verse 4, okay, the third person, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim.
Yung mga itinalaga nung una. Sa kahatulan ito, mga di banal na pinalitan ng kasamaan ang biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong Hesukristo. Sila yung mga tao na kaupo, nakikinig, nakukonvince but never been converted. They are convinced, no? But they never been converted. Ano pagkakaiba nun? May mga tao po, tuwan-tuwa sila pag nakakarinig ng salita ng Panginoon. Ang totoo, umiyak pa nga yung iba eh. No? Pero hindi yung nakinig ka lang at hindi sapagkat with emotion, nadala ka lang, wala doon ang pagbabago, wala ang katotohanan ng pagkilos doon. Sapagkat bakit? Ang katotohanan ay nabubuo kapag ang taong yan, ang lalaking yan, ang babaeng yan, hindi lang kinausap, nagdesisyon tanggapin si Kristo bilang Diyos niya tagapagligtas. Yun yung pagkakataon na isusuko mo yung sandali na ikaw ay hindi na magiging unbeliever. Ang ibig ko sabihin, sa kalagitnaan ng isang kongregasyon, may mga mananampalataya, magsasakripisyo, may mga mananampalataya, alala. At meron din po, mga kaaway. Sila yung mga nakaupo, hindi sapagkat gusto nila maging pagpapala, kundi sila noon pa man, naghahanap lang ng ano, hindi magaganda. Naghahanap lang ng mga pangit na pwedeng ilabas. Mga kahinaan at mga imperfectness dito sa iglesia para pag-usapan. Ito yung mga unbelievers noon pa man, imposible na pong gamitin ng Diyos sa kanyang ubasan. Amen? Imposible. Okay? Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay mga mananampalataya na nagkaroon ng isang pagkakataon sa buhay niya na nakilala niya sa Kristo bilang Panginoon niya at tagapagligtas. Yan ang katotohanan sa likuran ng tunay na pagiging mananampalataya. Alam niyo po ba, maraming mga mananampalataya nasa ilalim ng Christianismo. Christian under the Christianity. Listen, the true Christian is not under so-called Christianity. You know why? Because when Christianity begins, the Christian is already in existence. Ulitin ko po, nang itinatag at pinakilala ng simbahan ng salitang Kristyanismo, noon pa man, mga mananampalataya naglalakad na, nagpapakilala ng tunay na mensahe ni Kristo. Okay? Sila na po yung tunay na mananampalataya na hindi po nagpailalim saan? Sa tinatawag na Christianity na ito. Ulitin ko, sundan niyo po sapagkat sa susunod, hindi ko pwedeng tapusin ngayon. Okay? The first reason why, alam mo sasabihin mo, isa kang tunay na mananampalataya sapagkat bakit? Nagsimula ka na maintindihan yung tinatawag na divine understanding at natutunan mo yan sa salita ng Panginoon. Ikaw mismo nakilala mo sino? Si Kristo bilang Diyos mo tagapagligtas. Ngayon po, sa susunod na linggo, what does it mean to be Christian? It is not because of the religion. It is because proper relationship. Christian teaching must be Christ's teaching. Sa Sunday, dyan po tayo magsisimulan. Yung mga mananampalatayang totoo, ito yung kanilang turo, yung turo mismo nino ni
pag-uusapan natin yan. Mag-i-distinguish natin ngayon. Ito yung tunay na mananampalataya. Hindi sapagkat under sila ng Christianity, they are Christian because they teach the teaching of Jesus Christ. Amen? Amen. Tama? Mali. Okay, tayo po tayo lahat. Dakilang Diyos, ang manaming banal, salamat po ang sinasalita. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus, ay nais po namin ihanda ang aming puso. Tulungan po ninyo aming Panginoon na sa bawat pagsamba, sa bawat pagkakataon na ikaw ay amin pong paglilingkuran sa ganitong paraan. Nawa Panginoon, ang bawat salita mo ay magsilbing hamon, magbukas ng puso namin. Makita namin dakilang Diyos sa sarili namin.